everyone! Welcome back again to my YouTube channel, and for today's vlog guys, may panibago tayong loan application na i-review, which is ang pangalan nito si Motorcycle Loan Quick Cash Loan. So, cash installment daw siya. So, kasi nung nakaraan, nasa 35 ratings pa lang siya. And parami yung nagda-download at nag-i-install ng loan application na to. Kaya i-review ko na siya para sa inyo guys, para makita natin kung anong meron sa kanya. Nakalagay lang sa kanya guys is motorcycle loan, pero cash loan din siya guys. Nung una, hindi ko siya dina-download kasi motorcycle loan, hindi ko naman kailangan ng motorcycle, no? Pero nakita ko, cash loan, yung nasa pangalan niya, ibig sabihin, pwede rin siya ng cash. So, ito nga guys, meron na siya ngayon na 70 ratings. Nagdoble na yung ratings niya guys. And meron siyang 4.8 stars. And dito guys, ang pwede mo daw mahiram sa kanya is 50,000 pesos. Pero wag kang aasa na 50,000 yun. Kasi nga, pag mga bagong ganito, maliit pa lang yan. Lagi ko nga sinasabi sa inyo guys na hindi porket nasa address 50,000, 60,000, ganun na agad yung paunang loan nyo. Syempre hindi. Magsisimula yan sa maliit. And ito nga guys, titingnan ko para sa inyo kung magkano yung totoong ipapaloan nito. If ever man na okay siyang utangan, kayo na lang talaga yung humusga para sa kanya. After nyo mapanood tong video na to. And dito pa nga guys, nakalagay na installment daw to. Payment term is up to 210 days. Biruin mo ganun, 210 days. Pero wag muna kayong magpapaloko sa mga 210 days na yan. Kasi pag mga gantong bago, alam nyo na yan na 7 days lang. So, bibihira yung mga loan application na 18 days, na 30 days. So, and ito nga guys, sisilipin ko kung talagang 210 siya guys. Kasi kung ang payment term nito is 210 talaga, nako, napakaganda nitong loan application. Check muna natin bago kayo mag-install at mag-apply sa loan application na to. Ito nga guys, no, 50,000, tapos fast approval daw siya, withdraw immediately. It only take 5 minutes. Nako, 5 minutes ata ito na rejected. Pero try ko pa rin, no, para malaman talaga natin kung anong meron sa kanya. And ito nga guys, bago natin puntahan itong si Motorcycle Quick Cash Loan, para po dyan sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, nako, i-click mo na po yung subscribe button at i-like itong video na to at mag-iwan ka na ng comment dyan sa comment section kasi meron po akong pa-weekly Gcash giveaway. Kasi every Monday po namimili po ako ng 5 lucky winners and bilang pasasalamat na rin sa mga solid supporters ko dyan. And tuwing last Monday of the month, nako, may mananalo ng pa-cellphone giveaway. Yan, medyo maingay yung aso guys, na wag dyan ang pansinin. So yan guys, ganun lang kadali yung mechanics natin. Subscribe, like, and comment. At ngayon nga guys, puntahan na natin kung anong meron dito kay Motorcycle Loan. Disclaimer, no, hindi po ako agent or promoter ng kahit anong loan application na na-feature ko dito sa aking channel. So, maniwala kayo sa hindi. Nag-share lamang po ako dito ng experience ko sa pag-utang at pag-install ko ng kanilang mga loan application, and syempre, sharing na rin ako kung magkano ba talaga yung totoong ipapaloan nila sa atin. Lalo't mga first-timer dyan na walang idea dun sa a-applyan nyo. Naku, panoorin nyo yung mga old videos ko dyan na mga review sa mga online loan application na binabalakan yung applyan. Kaya wag muna kayo basta-basta mag-i-install guys. And dito nga guys, no, i-check ko na kung anong meron dito kay Motorcycle Loan. So dito guys, binablog ko siya hindi para i-encourage kayo na umutang dito, kundi para magkaroon kayo ng awareness about sa loan application na to, kung anong meron sa kanya at kung okay siyang utangan. And then, kung magkano yung talagang ipapaloan nila sa atin. Para at least, may idea kayo about dito sa loan application ng Motorcycle Loan. So dito nga guys, no, hindi po siya available sa Google Play Store, sa App Store lang po ito. Yan, pagka-download ko ng application niya, nakalagay na dito na loanable amount daw is 3,000 to 50,000. O sabi ko sa inyo hindi 50,000 kaagad yan 3,000 daw yung minimum. And dito nga may loan term daw siya na 91 days to 360 days. Siyempre 7 days lang to, no? Fast loan na 10 minutes nga daw at daily rate na 0.05%. So click ko yung apply now para makita ko din, no, guys. So as usual guys, maglalagin tayo. Dito pinaglalagin tayo using active mobile number and yung mga ID na pwede dito. UMID, passport, driving license, SSS, PRC, Pag-ibig, Postal ID, National ID. And may optional sila dito na prepare nila, no? So, like payslip, business card, staff card, employment certificate, work location. Yun yung kanilang additional documents na pinapahanda, which is, sa mga bagong loan application na nakita ko, ito lang ata sa ngayon, yung nakita ko na nagpapahanda ng mga gantong documents, no? Anyway, tingnan natin pa rin. Continue tayo. Yan, ito yung mga pre-fill upan mo dito. If ever man na mag-a-apply
mag-apply ka dito, syempre pag-isipan mo muna bago ka mag-click ng install. So, basic information, identity authentication, withdrawal method, and smile certification. So, optional naman yun, guys, no? After ko mag-fill up ng mga to, guys, ito na yung umano dito sa akin. Nga pala, guys, dito sa contact references, 5 yung kanilang pinapahanda. Kaya, siguraduhin mo kung sino ilalagay mong 5 contact number kasi maaari nila yung i-text or tawagan. Kaya, if ever man na hindi ka sumasagot sa tawag or text nila, nako, itong mga contact number na ilalagay mo dito, yung bubulabugin nila. Kaya, isipin mo mabuti kung sino ilalagay mo. Yan, guys. So, after ko makapag-fill up dito sa smile certification, ito yung mga pwedeng i-add daw. Like, 199 jobs, may ano pa dito, EGSIS mo, LTO license, job street, yan, may PhilHealth portal, yung mga yan. Parang naninigurado sila, guys, sa identity nung mag-a-apply dito sa kanilang loan app, no? Anyways, optional lang naman yan. If ever na gusto mong ma-approve dito, maglagay ka. Pero pag hindi, naku, wag na lang, no? Dito na tayo sa pinakang huli, guys, which is kung magkano yung papaloan nila. Dito, guys, kanina, di ba, 3,000 to 50,000. So, ngayon, guys, 2,000 lang yung ini-offer niya sa mga first time. Which is yung 2,000, hindi mo pa po ito buong marireceive. May nakalagay sila dito, guys, na first installment na 1,012 daw yung babayaran. And second installment na 997 pesos. And then may 3, 4, 5, 6 installment na 4 pesos, 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos. Naku, nag-installment pa sila ng ganun, no? Na kaya namang bayaran ng isahang bugway. Anyways, dito, guys, sa details, check natin. Ayan, ito nga yung sinasabi ko, guys, no? Dito sa 2,000, hindi mo siya buong marireceive, kundi i-issue lang sa'yo or marireceive mo lang is 1,200 pesos. Kasi meron silang service fee na 800 pesos. So, yung 800 pesos na yun, guys, ano-ano yun? Ito po yung account management fee na 450 pesos at credit assessment fees na 350 pesos. So, kabuo ang 800 pesos. So, yan nga, ano? 2,000 tapos 1,200 na lang yung marireceive mo, tapos 800 yung ibabawas. Ano, okay ba to para sa'yo? Yung gantong ibabawas na 2,000 na nga lang tapos hindi mo pa buong marireceive kundi may ibabawas pa. Anyway, para sa akin ha, kung nangangailangan ka ng mas malaking pera or mas malaking mautang, hindi para sa iyo to si motorcycle loan kasi nga 2,000 lang yung offer niya, then 1,200 lang yung marireceive mo. Anyway, nasa sa inyo na rin yung decision kung go pa rin kayo dito kay motorcycle loan kahit 1,200 na lang yung marireceive nyo. Anyway, nandito lang naman tayo para ipakita sa inyo kung okay yung app, pero sa akin hindi siya okay kasi nga, if ever man na gusto mo na mas malakihang utangan, maliit lang yung ini-offer ni motorcycle loans. Yan lang yung meron dito kay motorcycle loan. Sana nagkaroon kayo ng konting idea about sa app na to na bagong labas nga, no? If ever man na may nakapag-loan na dyan kay motorcycle loan, pakis-comment dyan or pakishare na experience ninyo para at least yung mga bago pala magtatry dito is magkakaroon na sila ng idea, ng awareness na, ganito pala sa app na to, no? And makakapag-isip sila kung i-install pa rin nila itong application na to. So, that's it. So, yan lang muna yung ating vlog for today. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakiclick po yung subscribe button. I-on nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa gantong usapan sa utangan serye natin. Lalong-lalo na sa mga bagong naglalabasan ngayon na loan application. So, bye-bye na muna for now, guys. See you on my next vlog.